Most High, glorious. Hallelujah, 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 hallelujah. Continue to move, touch our hearts, speak to us, open our eyes and ears, open our hearts. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Magandang umaga po. Magandang umaga po. God is so good. Napakabuti po ng Diyos. Our Father in heaven is so awesome. Ang ating Amang nasa langit po ay awesome. Amen. Amen po ba? Yes. He is so faithful. Siya po ay tapat. His love cannot be measured. At yung kanyang pag-ibig po ay hindi masusukat. Today, we have still the title is Believe in. At ngayong araw po, ang pamagat pa rin po ay Believe in. Yeah, just like conclusion for today. Parang ito na po yung konklusyon ngayong araw. Subtitle is infant. At yung subtitle po ay sanggol o infant. Infant meaning baby. Yung infant, yan po yung sanggol pa lang. So, the first week, 3 weeks ago, two weeks ago, we had this one, Believe in, know about. 2 linggo na po yung nakalipas at ito po yung subtitle natin, yung Know About. Okay. Then last week, we had subtitle was Denied. Itong nakaraang linggo naman po, yung subtitle ay Deny. We studied what is the meaning of denied. At pinag-aralan po natin kung ano po yung ibig sabihin ng deny. Also, we had question what is most important matter for you and for me. At tinanong din po natin, ano po ba yung pinakamahalagang bagay po para sa inyo at sa akin? What is most important matter for you? At ano po yung pinakamahalaga para po sa inyo? We all agree, also Bible says, the life. At tayo po lahat ay sumang-ayon, maging yun din po yung sinasabi ng Biblia Yun siya. na yun po ay ang buhay. So, even Bible says, even if you gain whole world, then you lost your life, what it will be your benefit. Maging po sinabi sa Biblia, makuha mo man ang lahat sa mundo, kung mawawala naman sa iyo ang iyong buhay, ano yung benepisyo nun sa iyo? That's why we are here. Why? Because we want to have life. Kaya po tayo narito ay dahil po nais natin na magkaroon ng buhay. What is we are talking about life? At ano po ba yung pinag-uusapan natin na buhay? After death, we have another life. At matapos po yung ating kamatayan, meron po tayong panibagong buhay. That's what we believe. That's what also time we have to concern it mostly. At yun po yung pinaniniwalaan natin at yun din po yung dapat na madalas po nating isipin.
deny is the way how to have life. At yung pagtatanggi, ayan po yung paraan upang magkaroon ng buhay. That's why knowing factors, that's also important. Kaya yung malaman po yung mga factors, yun din po ay mahalaga. Knowledge about something is important, Yung may malaman ka tungkol sa isang bagay, yun po ay napakahalaga din. but the knowledge must be yours. If not, knowledge, even though whatever, become useless for you. Pero kailangan yung kaalaman na yon ay maging sa iyo mismo dahil kung hindi po mawawalang halaga yung kaalaman. That's why deny, last week we studied, deny is the one, the boundary of life and still death. At pag-aralan nga po natin na nakaraang linggo na yung pagtanggi, yan po yung boundary sa pagitan ng buhay at kamatayan. Whatever you know about Jesus is important, Ano man po yung nalalaman nyo tungkol kay Jesus, yung po ay mahalaga. but without deny, you cannot have life. Pero kung wala po yung pagtanggi, hindi po kayo magkakaroon ng buhay. According to the subtitle for today, you cannot be born. At ayon po sa subtitle ngayong araw, hindi ka po maipapanganak. You cannot be child of God. Hindi ka maaring maging anak ng Diyos. By the way, what we used to talk about in our church Pero ano po ba yung madalas nating napag-uusapan po sa ating is simbahan? not matter of blessings, Hindi po ito tungkol sa pagpapala. it's not matter of our ethics. At hindi rin po ito tungkol sa ating ethics. How many times you heard you have to love each other? Ilang beses niyo po bang narinig na kailangan niyong magmahalan? Yes, our church doesn't much talk about love, our ethics, our lives. Opo, yung simbahan natin hindi masyadong napag-uusapan tungkol sa pag-ibig, sa pakikipagkapwa, at maging po sa ating buhay. But we talk about how we could go to heaven. Pero ang madalas nating pinag-uusapan ay kung paano po ba tayo makapupunta sa langit. Then, you must be born At kailangan niyo pong maipanganak as an infant. bilang isang sanggol. Then you must grow well. At kailangan mong lumaki ng maayos. Then you must be matured. At kailangan mong maging matured. That's what we have salvation doctrine. At yan po yung meron po tayo na kaligtasan. This is the first step to be saved. At ito po yung unang hakbang upang mailigtas. That's why we studied, Jesus himself told us Kaya po napag-aralan natin na si Jesus mismo ang nagturo po sa atin how you could be saved. kung paano po tayo ililigtas. You must know about me, Kailangan po nating malaman then you must deny. at kailangan nating magtanggi. So, when you know me, you will deny yourself. At kung ako ay iyong nakikilala, itatanggi mo na ang iyong sarili. That's why information, the knowledge is first. Kaya yung impormasyon, yung kaalaman, yun po ay una. Second, you will deny. Ikalawa, ikaw ay magtatanggi. Then you will be saved. At ikaw ay maliligtas. Other word, you will be my disciples. Sa ibang salita, ikaw ay aking magiging disipulo. That's why knowing deny or you must deny is so important. Kaya yung malaman mo na dapat kang mag-deny o magtanggi, yun po ay napakahalaga. That's why we'll talk about today the infant, how we could be child of God. Kaya pag-uusapan po natin ngayong araw ay tungkol sa sanggol, kung paano po ba maging anak ng Diyos. You must dig out what you heard of it, heard about this matter for 2 weeks, last week and other week. Kailangan niyo po hukayin yung lahat po ng mga bagay na narinig niyo patungkol po dito nung So that- nakaraang 2 linggo. So that we will understand correctly, then also we will deny ourselves. Sa gayon, maunawaan natin ito ng tama at maitanggi po natin yung ating mga sarili. This is so important. Ito po ay napakahalaga. Jesus himself told us, whoever wants to be my disciple, Si Jesus mismo po yung nagsabi sa atin na ang sino man na nagnanais na aking maging so disipulo, what was the
meaning of disciple? Ano po ibig sabihin ng disipulo? What was the meaning of disciple? Ano po ibig sabihin ng disipulo? Several meanings. Napakarami pong kahulugan. Who wants to be believer of me? Kung sino man yung nagnanais na maniwala o manampalataya sa akin, Whoever wants to be saved, sino man ang nagnanais na maligtas, whoever wants to accept me as Savior, sino man ang nagnanais na tumanggap sa akin bilang tagapagligtas, whoever wants to be child of God, sino man ang nagnanais na maging anak ng Diyos, whoever wants to go to heaven, sino man ang nagnanais na mapunta sa langit, whoever wants to be my follower, sino man ang nagnanais na maging aking tagapagsunod, who wants to be married with me, at sino man ang nagnanais na maikasal sa akin. then only one condition. Isa lamang ang kondisyon. Only, how many? One condition. Ilan po ulit yung kondisyon? Tanging isa lamang. You deny yourself. Itanggi mo ang iyong sarili. Yes. Why do you want to be his disciple? At bakit po ba nais po natin na maging disipulo niya? Why you are here? Bakit po kayo narito? Why do you believe Christ? At bakit po kayo naniniwala o nananampalataya kay Yesu Kristo? Only one important matter. Tanging isang napakahalagang bagay, Go to heaven. ang mapunta sa langit. If you don't believe the most important matter going to heaven, whatever you do become also useless. Kung di kayo naniniwala na ang pinakamahalaga ay ang pagpunta sa langit, ano man ang inyong ginagawa ngayon, bale wala po yan. All the time, you think about these matters. Ang palagi niyo pong isipin, ito pong bagay po na to. Why do you believe in Jesus Christ? Bakit po ba kayo naniniwala kay Yesu Kristo? Yes, why do you want to be saved? At bakit niyo po ba nais maligtas? Why even do you want to marry Jesus? At maging po, bakit po ninyo ninanais na maikasal kay Yesu Kristo? Why? Bakit po? Only one matter is matter of life and death. Tanging isang bagay lamang po, patungkol po ito sa buhay o kamatayan. Somebody offer you, okay, I will give you 100 million, will you die for me? Kapag may nagsabi po sa inyo, bibigyan kita ng 100 milyon, pwede ka bang mamatay para sa akin? Who will die? Sino po yung mamamatay? Who will die? Sino po? We cannot exchange anything with our lives. Hindi po natin maaring ipagpalit sa anumang bagay yung ating buhay. Most people, those who didn't come to the church or didn't believe Jesus Christ, they thought they are alive. At halos lahat ng mga tao, yung mga hindi po nagsisimba, yung mga hindi naniniwala kay Yesu Kristo, iniisip nila na sila po ay mga buhay. They consider themselves, they are so healthy, that's why they don't look for doctor. At tinuturing nila na sila po ay mga malulusog, kaya naman hindi na sila naghahanap ng manggagamot. Bible says we were dead. Sinabi po sa Biblia na tayo po ay mga patay. That's what we believed. At yun din po yung pinaniniwalaan natin. That's why we were alert. Kaya po tayo po ay, Oh, we were dead? tayo po ay nagulat na tayo ba ay mga patay? Oh, how can we be alive again? At paano ba tayo muling mabubuhay? Then we have read the Bible. At basa po natin yung Biblia. We heard message, the Word of God. At narinig din po natin yung mensahe, yung salita po ng Diyos. So even we study this morning the Word of God. At maging po ngayong umaga, pinag-aaralan po natin yung salita ng Diyos. Bible says we were dead. Sinabi po sa Biblia na tayo po ay mga patay. If we didn't believe we were dead, we will not be here. At kung hindi po tayo naniniwala na tayo po ay mga patay noon, wala po tayo rito ngayon. It's really common. Ito po ay pangkaraniwan. If you feel healthy, then you will never look for
doctor. Dahil kung pakiramdam mo, ikaw naman ay malusog, hindi ka na maghahanap pa ng manggagamot. As long as Adam and Eve committed sin, At nung si Adan at Eva ay nagkasala, all human beings were under the sin. lahat, yung buong sangkatauhan ay napasa ilalim ng kasalanan. Other word, they became sinners. Sa ibang salita, sila po ay naging mga makasalanan. That's why Romans 3:10 said, there's even one righteous, no one righteousness. At hindi po yung sinasabi sa Romans 3 verse 10 na wala ni isa ang matuwid. They were separated with God. At sila po ay nawalay mula sa Diyos. As we understood the meaning, three meanings of death, At tulad sa nauunawaan na po natin yung tatlong ibig sabihin ng kamatayan, what is first the meaning of death? ano po yung una? Physical death. Yung pisikal na kamatayan. Second, Kalawa po, separation with God. yun po yung pagkawalay mula sa Diyos. Third, lost everything. At yung ikatlo, yung mawawala po sa iyo lahat. That's why we were separated because we committed sin. Kaya nga po tayo po ay nawalay dahil tayo po ay nakagawa ng kasalanan. Then we have to be reconciled with God again. At kailangan po ulit na makipag-ayos po sa Diyos. We must be connected with God again. Dapat po na muling maikonekta sa Diyos. That's why we believe God. Kaya tayo po ay naniniwala sa Diyos. Also, we believe Bible. At tayo rin po ay naniniwala sa Biblia. That's why what Bible says, we were dead. Kaya ano man yung sinasabi ng Biblia na tayo ay mga patay noon, We were sinners. na tayo rin ay mga makasalanan, Then we understood we were separate with God. at naunawaan nga rin po natin na tayo pala ay nawalay din sa Diyos. Then absolutely, when we committed sin, we became the enemies of God. At tiyak nga po, nung tayo po ay nakagawa ng kasalanan, tayo po ay mga naging kaaway ng Diyos. That's why God sent His only begotten Son to connect with God, connect us with God again. Kaya nga po, isinugo ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak nang sa gayon tayo po ay muling maikonekta sa Diyos. As I told you, why people didn't come to the church? Because they said they are alive. At sabi ko na po sa inyo kung bakit may mga tao na hindi po pumupunta sa simbahan dahil iniisip po nila na sila po ay mga buhay. But we believe we were dead. Pero tayo po, naniniwala tayo na tayo po ay mga patay. Why we accepted eternal medicine for our eternal life, Jesus Christ. Kaya nga po tinanggap natin yung panghabang buhay na gamot, yung panghabang buhay na buhay, yun po ay si Yesu Kristo. All the time, think about your life. Palagi niyo pong isipin yung inyong buhay. The Bible says, as we know, we were dead. Tulad ng sinabi sa Biblia at nalalaman din natin na tayo po ay mga patay. If you lost something, you want to get it. Pag may nawala po kayong bagay, gusto niyo pong maibalik po yun sa inyo. Then we knew we were dead. That's why we want to be alive. At alam nga po natin na tayo ay mga patay noon, kaya nagnanais tayo na mabuhay. That's what God wants us to be saved. At yun po yung nais ng Diyos kung bakit niya nais na tayo po ay maligtas. That's why God killed His only Son, Jesus Christ, for us. Kaya po hinayaan ng Diyos na mamatay ang kanyang nag-iisang anak na si Hesus Kristo para po sa atin. So why? Jesus said, whoever wants to be my disciple, At bakit ka po sinabi ni Hesus Kristo na sino man ang nagnanais na aking maging disipulo? meaning whoever wants to be saved. Ang ibig sabihin po noon, sino man ang nagnanais na maligtas? Whoever wants to be alive, Sino man ang nagnanais na mabuhay? then Bible says you must deny. At ang sinabi nga po ng Biblia, dapat mong itanggi ang iyong buhay. Knowing best medicine for the illness, yes, that is first. Ang malaman yung pinakamabisang gamot para sa iyong karamdaman, yun po yung una. Even though you pay for the medicine,
you have it, yet you didn't take that medicine for your illness, the medicine has no affection for your illness. At kahit pa nakabili ka na ng gamot para sa iyong karamdaman, pero hindi mo naman ininom yun, wala pong bisa yung gamot na binili mo. We know we were sinners. Alam natin na tayo ay mga makasalanan. Even we know God killed His only Son for our sins. At alam din natin na ang Diyos pinatay niya yung kanyang nag-iisang anak para sa ating mga kasalanan. Then we will not deny ourselves whatever we know, no effect for our eternal life. Tapos kung hindi naman natin itatanggi yung ating mga sarili, anuman yung mga nalalaman natin, walang epekto yun para sa ating walang hanggang buhay. That's why deny is the only one way to have life. Kaya yung pagtanggi ang nag-iisang paraan upang tayo po ay magkaroon ng buhay. Amen. Amen. That's why we have to know what is deny. Kaya kailangan po nating malaman ano po ba yung deny, yung pagtanggi. Also, we studied what is deny is we disown ourselves. At napag-aralan na rin po natin kung ano po ba yung ibig sabihin ng pagtanggi. Ibig sabihin po noon, hindi na natin aangkinin yung sarili po natin. I will tell you again, deny is the only way to have life. Muli po, sasabihin ko sa inyo, yung pagtanggi ang nag-iisang paraan upang tayo po ay magkaroon ng buhay. What I guess, what I also believe, so many Christians, they have knowledge, then they didn't deny. Ang iniisip ko po at yun din po yung pinaniniwalaan ko na yung ilang mga Kristiyano, meron silang nalalaman, pero hindi po nila itinatanggi pa rin yung kanilang mga sarili. You might ask, Pastor, how can you say that? Siguro tatanungin po ninyo ako na, Pastor, bakit mo po yun nasasabi? When you eat singkamas, you have affection. Kapag po kayo ay kumain ng singkamas, may epekto po yun sa inyo. What is your the symptoms? Ano po yung Affection. singkamas? Ano po yung epekto sa inyo? Saliva will come out. Yung laway po ninyo lalabas. Amen? Hindi? When you eat lemon, what will happen to your mouth? Kapag po kayo ay kumain ng lemon, anong mangyari po sa bibig nyo? Asim. Kaya, Nangangasim po kayo. when you deny, also there is affection. Ganon din naman, kung kayo ay nagtatanggi ng inyong mga sarili, meron pong epekto. If there is no affection, meaning you didn't do anything for that matter. Kung wala pong epekto, ibig sabihin, wala ka pang nagagawa tungkol po sa bagay po na yun. The one who knew who is Jesus Christ, Siya na nakakaalam o nakakakilala kung sino si Jesucristo, if they deny themselves, kung itinatanggi nila yung kanilang mga sarili, their lives become upside down. yung kanilang mga buhay ay nababago. They will do whatever God asks us to do as first priority. Gagawin nila, ano man yung sabihin ng Diyos sa kanila na gawin nila, at yun po yung uunahin nila. That's why we need to study how to be alive again. Kaya kailangan po nating pag-aralan kung paano po mabuhay muli. Why did you die? At bakit nga po ba kayo namatay? Yes, we know we didn't follow the instruction or order of God. Opo, alam naman na natin na dahil hindi po tayo sumunod sa utos po ng Diyos. God said, don't eat the knowing good and evil. Sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain mula dun sa puno na nakakaalam ng mabuti at masama. That's well known for us. Ayan po ay alam na po natin. Then, what happened to them? At ano po yung nangyari sa kanila? They were cut from God. Sila po ay naputol mula sa Diyos. We condemned it, we are sinners. At tayo po ay nakondena na mga makasalanan. That Genesis chapter 2:17, we can make one sentence. At sa Genesis 2:17, maaari natin gawin po na isang pangungusap na lamang. God said, don't eat. Sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin. If you will eat, you will die. Dahil kung inyong kakainin, kayo ay mamamatay. But
human has willingness their own. Pero yung tao, meron silang sariling nais na kanila. They ate. Kinain po nila. God said, don't eat. Sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin. If you will eat, you will die. Dahil kung kakainin ninyo, tiyak na kayo ay mamamatay. But they didn't follow the order of God. Pero hindi sila sumunod sa utos ng Diyos. That's why they did what they want to do. Kaya ginawa po nila kung ano po yung nais po nilang gawin. This is very simple knowledge. Ito po ay simpleng kaalaman po. There are two options all the time. Meron pong dalawang pagpipilian palagi. God's word, then our own opinion. Yung salita ng Diyos at yung sarili po nating opinion. Why we died? Bakit po tayo namatay? Because we did what we want to do. Dahil ginawa natin yung nais po nating gawin. Bible says, if you will do what you want to do, what will happen to us? Sinabi sa Biblia, kung gagawin mo ng patuloy yung nais mong gawin, ano po yung sinasabi ng Biblia na mangyari po sa atin? Romans chapter 3, 8:13 said, when you live according to what you want to do, what? You will die. Sinabi po sa Romans 8:13, pag ikaw ay namuhay ayon sa nais mo, ikaw ay mamamatay. Deny is very simple. Yung pagtanggi po, napakasimple. Don't do what you want to do. Huwag mong gawin yung nais mo pong gawin. You must do what ask us you to do. Ang dapat mong gawin ay kung ano yung sinabi ng Diyos na gawin mo. Amen. If we will do what we want to do, what Bible says, you will die. Kapag ginawa pa rin natin yung mga bagay na nais nating gawin, ano po yung sinabi sa Biblia, tayo po ay mamamatay. Again, why human died? Muli po, bakit po namatay yung sangkatauhan? They did what they want to do. Dahil ginawa nila yung nais nilang gawin. And Romans chapter 8:13 said, if you will do whatever you want to do, what? You will die. At sinasabi nga sa Romans 8:13 na pag ginawa mo yung mga bagay na nais mong gawin, ikaw ay mamamatay. Then, Romans chapter 8:13 added, At meron pong idinagdag dun sa Matthew 8, Romans 8:13 how you could be alive. kung paano po mabubuhay. By the Spirit, you put to death the misdeeds of your body. Sa pamamagitan ng Espiritu, patayin po ninyo yung hindi magagandang gawa ng iyong laman. We can make that verse also very simple. At pwede rin po natin gawing simple yung verse po na yan. You must do what I ask you to do. Kailangan mong gawin. Ano man yung sinasabi ko na gawin mo. So, we know who is Jesus. Ngayon, alam na po natin kung sino si Jesus. Also, we know what Jesus did for us. At alam na rin po natin kung ano yung ginawa ni Jesus para sa atin. Then, check yourself. You denied or not? At ngayon po tignan, suriin po ninyo yung inyong mga sarili. Kayo po ba ay nagtanggi na o hindi pa? Deny must be proved by submission to King, to our Jesus Christ. At yung pagtanggi po ay dapat mapatunayan sa pamamagitan ng pagsunod sa ating Panginoon, sa ating Hari na si Jesus. That's why Jesus told us, even you call me Lord, Lord, why you don't do what I ask you to do? Kaya maging si Jesus, sinabi niya na tinatawag mo akong Panginoon, Panginoon, pero hindi mo naman ginagawa yung aking mga utos. Your children all the time told you, Mommy, Daddy, I love you so much. Kung yung mga anak, palagi pong sinasabi sa inyo, Nanay, Tay, mahal ko po kayo. How can you know they love you or not? Pero paano nyo nga po ba malalaman kung talagang minamahal po nila kayo? They will listen to you. Whatever they say, I love you, Daddy and Mommy, true. But if they will not listen, oh, they are cheating you. Kung nakikinig po sila sa inyo, ibig sabihin, tunay nga na minamahal po nila kayo. Pero kung hindi po sila nakikinig, baka niloloko po nila kayo. That's why if you denied, there is very first symptom
result is submission. Kaya kung kayo po ay nagtatanggi, meron pong simptomas na pinakauna, yung po yung pagsunod. We have a struggling of submission to our king. Tayo po, meron po tayong paghihirap sa pagsunod po sa ating hari. It's really hard to say yes to him. Napakahirap po na sumagot ng oo sa kanya. Why? We are not child of God yet? No, it's not. Bakit po? Dahil ba hindi pa tayo anak ng Diyos? Hindi po ganun yun. As long as you are struggling, you try to submit to him. That's the prove that you became child of God. At basta po meron pong paghihirap sa inyo na sinusubukan ninyong sumunod sa Kanya, ang ibig sabihin na po nun na kayo po ay anak ng Diyos. Because you are still baby. At gayun lang po yun dahil kayo po ay sanggol pa. Baby is your children, child. At yung sanggol po ay inyong anak. They depend on their nature. Nakadepende sila sa kanilang nais, nature. Whatever they want to do, yes, they will do. Ano man yung gusto nilang gawin, yun po yung gagawin nila. But they will grow or they will become different. Pero pag lumaki na sila, mag-iiba na po sila. Anyway, I must tell you again, deny is only one way to have life of Jesus in you. Pero sabihin ko po muli sa inyo, yung pagtanggi, yan po yung nag-iisang paraan upang magkaroon po kayo ng buhay ni Jesus. As long as you become child of God in front of Christ, then usually you will grow well. At basta po ikaw ay naging anak na ng Diyos, kayo po ay naging sanggol na kay Kristo, kadalasan kayo po ay lalaki ng maayos. Remember, if you will do whatever you want to do, what Bible says, you will surely die. Alalahanin niyo po na kapag ginawa niyo, ano man yung nais po ninyong gawin, ang sinasabi sa Biblia, tiyak na kayo po ay mamamatay. If you kill what you want to do by spirit, you will live. Pero kung papatayin po ninyo yung inyong sariling pagnanais sa pamamagitan ng Espiritu, kayo po ay mabubuhay. Okay, I will show you for the verses. At papakita ko po sa inyo yung 4 na verse. Yes, when you accept Jesus Christ, knowing who He is, then you deny yourself. At opo, matapos niyo pong tanggapin si Hesus Kristo, makikilala niyo po siya at kailangan niyo pong itanggi yung inyong mga sarili. I'm so sorry, the letters is very small for the young ones. Pasensya na po para doon sa mga bata dahil maliliit po yung mga letra. Diba? I saw your eyes. Ano yun? Then, I feel sorry. Nakita ko po yung mga mata niyo, tinitingnan niyo kung ano po yung nakasulat doon. I cannot make it bigger because, diba? Anyway, if you want to see clearly, come forward. Kung gusto niyo pong mas makita pa po, pwede naman po kayong lumapit sa unahan. Okay? Yes. Still vacant here, front. Marami pa pong bakante. Even ito, okay na. Okay? But you will be showered my saliva. Kaso mauulanan po kayo ng laway. Still, not much Germans in my... Anyway, joke lang. So, when you know about Jesus, Kapag may nalaman na po kayo tungkol kay Jesus, then you deny you have the right become child of God. at ikaw ay nagtatanggi ng iyong sarili, meron ka pong karapatan na maging anak ng Diyos. Then you accept Jesus Christ, we call it, you are born again in Christ. At kung tinanggap mo si Hesus Kristo, tinatawag yon na ikaw na po ay naipanganak ng muli kay Kristo. Then 1 Corinthians chapter 3 verse 1 and 2, you became infant in Christ. At ayon nga po sa unang Korinto, chapter 3, verse 1 and 2, ikaw na po ay sanggol kay Kristo. What we usually misunderstood our salvation, Madalas pong naipagkakamali natin tungkol sa ating kaligtasan, as you are matured in physical, at kayo bilang mga matatanda na po sa pisikal, I accept Jesus Christ, I'm mature na
in Christ. Ngayon, tinanggap ko na si Yeso Kristo, kaya naman matured na rin ako kay Kristo. It's not automatically. Hindi po yun automatic. The maturity will be checked by your submission. At yung inyong katandaan sa Espiritu o maturity ay masusuri sa pamamagitan ng inyong pagsunod. Verse 1 says, I cannot feed you with hard food. Sinabi po doon sa 1 Corinthians 3 verse 1 na hindi ko kayo mapakain ng mga matitigas na pagkain. Because that's why I am telling you, and I consider you as infant. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, itinuturing ko kayo na mga sanggol pa. Verse 2, I give you milk. Sa verse 2, sinasabi doon, binibigay ko sa inyo ay gatas. Meaning, whatever your physical status, matured, macho, whatever, and you accept Jesus Christ, you are infant in Christ. Ibig sabihin nun, ano man yung inyong pisikal na kalagayan, kung tinanggap mo na si Yeso Kristo, kayo pa rin po ay itinuturing na sanggol pa lamang kay Kristo. Timothy, as you know, he was so young. At kung tulad ng lalaman po ninyo, si Timothy, siya po ay napakabata pa. He became leader in the church. Siya po ay naging isang leader na sa simbahan. That's why all people in the church look down at him. Kaya yung mga matatanda po doon sa kanilang simbahan, mababa po yung tingin sa kanya. Oh, you are very... How could you teach us? How could you be our leader in the church? Napakabata mo pa, paano mo kami matuturuan? Paano ka naging leader namin? As I told you, the maturity in spirit is not dependent on the age. Tulad ng sinabi ko na po sa inyo, yung maturity sa spirito, hindi yan nakadepende sa physical na edad. It's not dependent on the social positions. Hindi rin po yan nakadepende sa kung ano yung posisyon mo sa lipunan. It depends on the submission. Ito po ay nakadepende sa inyong pagsunod. According to verse 2, if you will chew the hard food for your digestion, you are already adult. Sinabi doon sa verse 2, kung kaya mo nang kainin, nguyain yung matitigas na pagkain at kaya na ng digestion mo, ibig sabihin nun, ikaw ay matured na. Other word, if you submit to God, even harder ones, you are matured. Sa ibang salita din po, kung ikaw kaya mo nang sumunod sa Diyos, kahit sa mga mahihirap na pagkakataon, ibig sabihin nun, ikaw ay matured. If you have hardship of your tithes, maybe still you are infant. Kung nahihirapan pa rin po kayo sa pagbibigay ng ikapo, siguro po, sanggol pa po kayo. Even come to the church is hard, still you are infant. At siguro maging yung paghihirap sa pagpunta sa simbahan, baka po sanggol pa rin po kayo. For example, you must be missionaries. It's hard. If you submit, you prove yourself, you are mature. Halimbawa po, sinabi na dapat kang maging missionary, napakahirap po nun, pero umuo ka, ibig sabihin po nun, matured ka na. That's why here, digestion, ability of digestion will divide its infant or young adult or mature. Kaya yung kakayanan mo na mag-digest ng pagkain, dun po masasabi kung ikaw ba ay sanggol o medyo malaki na o matured na. As I told you, submission will check you out. You are infant in Christ or young adult or mature. Tulad ng sinabi ko rin po sa inyo, sa pamamagitan ng inyong pagsunod, dun po masusukat kung kayo po ay sanggol pa lamang kay Kristo o kabataan na o matured na. Check yourself. You know about Jesus. Suriin po ninyo yung inyong mga sarili. May nalalaman ka na tungkol kay Jesus. Then you deny yourself. Tapos, kailangan nyo pong itanggi yung inyong mga Also, Bible sarili. says, not only once do you deny, At sinabi rin po sa Biblia, hindi lamang isang beses na kayo ay magtatanggi. for your whole journey of your life, you must remember what you make your own decision. Kundi po sa buong buhay ninyo, sa lakbayin po ninyo, kailangan nyo pong alalahanin kung ano po yung dapat po ninyong gawin. When you deny yourself, then accept Jesus Christ. What Bible says, 2 Corinthians chapter 15, you are new
creation. Kapag itinanggi ninyo ang inyong mga sarili at tinanggap ninyo si Yesu Kristo, ano po yung sinasabi dun sa 2 Corinthians 5:17? Kayo po ay bago ng nilalang. Then, don't ignore your struggling of submission to Jesus will force you to go further. At yung pagbaliwala po ninyo sa struggle, sa paghihirap ninyo na sumunod kay Hesu Kristo, yan po yung magiging paraan para po kayo ay lumayo sa Kanya. That's the symptom you deny yourself. At yun na rin po yung simptomas para itanggi po ninyo yung mga sarili. If you didn't deny, you have not struggling for the submission. Dahil kung hindi po kayo magtatanggi, wala pong magiging paghihirap sa inyo para sa pagsunod. That's why knowing about Him, Kaya yung makilala, may malaman tungkol sa Kanya, that's the first step. yun yung unang hakbang. Then second, deny. At yung ikalawa, yung pagtanggi. Knowing about first, Yung una, yung may malaman ka. then you must deny. At ikalawa, kailangan mong magtanggi. Oh, sorry. Pass through, deny. At yung nalalaman na yun, yun ay dadaan doon sa pagtanggi. Then you could say, I believe in Jesus. At maaari mo nang masabi na ako ay naniniwala o nananampalataya kay Jesus. Then you become infant, not matured one yet, infant of Christ. At kayo po ay magiging sanggol na kay Kristo, hindi pa po matured, kundi sanggol pa lamang kay Kristo. Then, Bible says, you must grow until the head as Jesus Christ. At sinabi sa Biblia na kailangan ninyong lumago hanggang sa maging katulad kayo ng ulo na si Yesu Kristo. If you are healthy infant in Christ, you will grow well. Kung kayo po ay malusog na sanggol kay Kristo, tiyak po na kayo ay lalaki ng maayos. Also, you need spiritual mother and father. Kaya kailangan niyo po ng espiritual na nanay at tatay. Infant cannot be alive by themselves. Yung isang sanggol, hindi nila kayang mamuhay sa kanila lang. That's what we call discipling. Yung po yung tinatawag na pagdidisipulo. Mother and father, they have to spend their life for the infant to grow well. Yung nanay at tatay, gugugulin nila yung kanilang buhay para sa mga sanggol para lumaki ito ng maayos. Amen. That's why, check yourself, you are healthy infant in Christ or not first. Kaya suriin niyo po ninyo yung mga sarili na kayo po ba ay malusog na sanggol kay Kristo o hindi. Yun po yung una. Check yourself, you have a good mother and father, those who will take care of you well to grow, to be mature. At suriin din po ninyo kung kayo po ba ay may mga mabuting inay at tatay sa espiritu na makakapagpalago po sa inyo ng maayos. That's what you have to pray for. Yun po yung dapat nating ipanalangin. Amen. Today, we have Holy Communion. Ngayong araw, meron po tayong banal na komunyon. Jesus died for our sins. Si Jesus po ay namatay para sa ating mga kasalanan. Jesus laid down His life for us. Si Jesus, ibinaba niya ang kanyang buhay para po sa That's atin. why we accepted Jesus Christ as our Savior and Lord. Kaya nga po tinanggap natin si Yesu Kristo bilang ating tagapagligtas at Panginoon. That's why Bible even said, remember all the time how you become alive. Kaya sinasabi sa Biblia, alalahanin niyo palagi kung paano kayo muling nabuhay. Amen. That's why even not today, every time you eat meal, you have to remember how you become alive. Kaya po hindi lamang sa pagkakataon ngayon, kundi tuwing kayo po ay kakain, alalahanin ninyo palagi kung paano po kayo muling nabuhay. Let us all stand, please. Tayo po lahat ay magsitayo. We will do Holy Communion. Gagawin po natin yung banal na komunyon.
John chapter 6, Jesus said, Sinabi po sa Juan chapter 6, I am the bread of life. sinabi ni Jesus na ako ang tinapay ng buhay. Whoever in my flesh, they will have eternal life. Sino man ang kakain ng aking laman, sila ay magkakaroon ng walang hanggang buhay. That's why Jesus died on the cross to give His flesh for our new life. Kaya nga po si Jesus ay namatay sa krus upang ibigay yung kanyang laman para tayo ay magkaroon ng buhay. And He gathered His disciples before He was crucified. At pinagtipon-tipon niya yung kanyang mga disipulo bago po siya ipako sa krus. He took a bread. Kinuha niya ang tinapay He said, this is my body for you. at sinabi niya, ito ang aking katawan para sa inyo. Whenever you eat the bread, you must remember how I died for you, how I crucified on the cross. At sa tuwing kakainin niyo ito, alalahanin ninyo kung paano ako namatay sa inyo at namatay sa krus. Behold, this bread. Narito po ang tinapay. This bread will be broken up, Ito pong tinapay ay pagpapira-pirasuhin also will be taken up by you at kakainin niyo rin po as we accepted Jesus Christ. katulad kung paano po natin tinanggap si Yesu Cristo. Behold, this bread. Narito po ang tinapay. Come forward, Mari na po kayong pumunta sa harapan. take a bread. Hallelujah. Oh, Father, we thank you. What you have done on the cross. You allow your only Son, Jesus Christ, to die on the cross. To lay down His life for the sinners. Then you made us alive again. That's why we became your children. Hallelujah. 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 Let us take. Mari na po natin kainin. In the same way, He took a cup. At ganun din naman, kinuha niya ang saro. He gave thanks to the Father. Siya po ay nagpasalamat sa Ama. He said, this is my covenant with you. At sinabi niya, ito ang aking tipan para sa inyo. Whenever you drink of it, you remember something. Sa tuwing iinumin niyo ito, alalahanin niyo ako. Come forward and take cup. Maaari na po kayo pumunta sa unahan at kumuha po. Oh, Father, thank you for the blood of Jesus Christ.
Working? Okay, working. 아치 불러다가. Okay. We will announce the... Ano po? Magandang umaga po sa ating lahat. Amen po? Amen. So, announcement muna po tayo ngayong umaga. So, yung announcement po natin, syempre po, tuwing linggo, alas 8 po ng umaga, magkita-kita po tayo dito sa ating sambahayan. Ano po? So, hanggat maaari po, maaga po tayo para masimulan po natin yung ating gawain. At mag-invite po tayo. Ano po, magdala po kayo ng kaluluwa. Magdala po kayo ng kapatid dito sa ating sambahayan. Ano po, para, sabi nga po, para nasan din po nila kung ano yung ating mga nararanasan. Lalong-lalo na po yung pag-ibig ng Diyos. Ano po. At yung ano pong gawain araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes po yan, 6:30 po ng umaga, yung pong pananalangin po natin dito po sa ating sambahayan. So, 6:30 po ng umaga yan, kung wala po tayong ginagawa sa bahay, na po available po tayo. Punta po tayo dito. Lalo na po yung mga wala naman pong trabaho sa umaga or kumbaga hindi gaanong abala. Ano po? Punta po kayo. Ano po? And then yung ating pong Wednesday prayer meeting, syempre po, tuwing Miyerkules po yan, alas 3 ng hapon. So, dito po, sabi nga po, sama-samang pananalangin din po ito at binabalikan po yung ating mensahe ng linggo. Ano po? So, yun naman pong gawain natin. Pagkatapos po nitong ating gawain, meron po tayong mga pambata. So, yung mga pambata po na yan, 10:30 po yan ng umaga. So, sabi nga po, yung mga apo natin or kapitbahay na bata, pwede po nating dalhin dito sa sambahayan na po. Or invite po natin dito mga pamangkin, mga anak-anak na maliliit na po. So, dalhin po natin dito. Sa mga kabataan naman po natin, dalaga at binata, alauna ng hapon. Ngayon din po yan, so mamaya po after lunch. So, ganun din po, gawain para sa mga kabataan, sabi nga, pag-asa ng bayan. Na po, so mga youth, asa na kayo? So, magdala kayo ng mga kaklase nyo at kaibigan dito sa ating sambayan. Na po. So, yun lamang po. At yung ating pong Encounter with God Fellowship. So, last Friday of the month po yan. Na po. So, 7:30 po yan ng gabi. So, sana po dumami pa. Ano po? Actually, sana makompleto po tayo lahat kada last Friday of the month. Hindi lamang po linggo. Ano po? And then, yung atin po isang dakot na bigas. So, salamat pa rin po sa patuloy na nagdadala. At hindi lang po isang dakot, isang sako pa yung dinadala. Kaya salamat po dun sa mga, sabi nga po, hinipo ng Diyos para magdala po niyan. So, yun lamang po. Ay po, kay Pastor po.